Asawa ni Bradley. Asawa ni Bradley po. Diyos ko. Malayo na yung natin ko mga tol. Pilit kong puntahan yung mga ingay. Buti po at nasuka ko talaga yung mga dugo sa katawan ko, sa dibdib ko na nagpundo. Parang kaya-kaya ko na lumakad pero mahina pa yung katawan ko mga tol. Mataas yung pahinga ko kanina. Yung nakasuka ako ng last na sinuka ko, grabe. Parang nakatibugol na dugo po. Layer-layer yung dugo ba na parang nag-apple yung dugo. Patungo ako doon sa narinig ko kanina ng mga ingay mga tol. Hindi lang ako masyadong nalapit. Yan mga tol. Dito ako ngayon sa Masukal. Pipilitin ko talaga, mahanap talaga ako ng paraan mga tol na hindi makalayo sila Bradley sa akin, sila Bagnot sa akin. At yung mga humahawak talaga kay Bradley. Para makita ng kasamahan ko yung mga Brad. Para makita niyo kung ano yung kalagayan ni Bradley at kalagayan ko dito. Talagang kukuha ako ng video para makita din nyo yung location at yung area. Medyo masakit pa talaga yung katawan at mahina yung katawan ko, pero talaga tutungo ako doon. Ayan. Dito banda sa unahan nakita ko. Pilit mong labanan talaga. Yung parang may natira pa talaga sakit sa katawan ko. Nararamdam ko naman yung init. May init na naman nararamdaman ko. Parang nandito talaga sila Bradley. Nandito talaga si Commander Bagnot. Kailangan pa rin na magtagulilong ako mga tol.
bagnot. Hindi na ako masyadong nalapit, baka maamoy po ako mga tol. May bantay rin dito bandaw. Diyos ko. Wala talaga akong magawa mga tol. Patawad talaga brother. Pero hanap talaga ako ng paraan po na makontak mo yung mga kasamahan ko para malaman talaga nila, para makausap po talaga sa pag-uusap namin sa cellphone. Makahanap ako ng signal. Nagawa talaga ako ng paraan na makontak si Brad Buds at si Brad Rimat, yung mga kasama na si Brad Julio. Malapit yung dumilim. Yan po yung anak ni Bradley po. Diyos ko po. Pabayaan ni bata. Diyos ko. Patawad po. Brother, patawad. Hindi ako makalapit. Hindi ako makagawa ng tulog. Patawad, Brad. Wala man lang magawa. Hindi si Bagnot yung nandito. Alang sana si Commander Bagnot. Gagawin ko talaga yung lahat, Brad. Pero hindi ako makalapit po. Napakasama mo talaga, Bagnot. Hindi pa ako nakabawi sa'yo. Hindi ka pa nakabayad na sa mga kasalanan mo ginawa mo sa amin. Hindi lang talaga ako makalapit sa inyo kasi napakarami ninyo at nandyan ka. Hindi ko kakayanin po. Kaya dito na ako sa malapit para makita ninyo, Brad, kung ano yung kalagayan namin dito, Brad. Mga tol, pakisabi po sa kanila po at pakishare po talaga itong video ko kasi nandito lang ako sa kanila, nakasubaybay po sa lahat ng mga ginagawa nila kay Bradley. Talagang hindi ako lalayo dito, talagang titihin ko na hindi sila makalayo sa akin at hindi ako makalayo sa kanila.
Asawa ni Bradley. Asawa ni Bradley po. Diyos ko. Diyos ko. Diyos ko. Patawad po, Bradley. Diyos ko. Po, ipagdasal niyo po, ipagdarasal niyo po yung kalagayan ng mag-ama at mag-ina po. Pa. Diyos ko. Salbahe kayo. Yung asawa ni Bradley. May dinadala pa yung bata. Kasama niya si Edith. Nandiyan na. Patawad po, patawarin niyo po ako. Patawad, Bradley. Let's go. Natili lang ako dito sa malayo po mga tol, na madilim para hindi ako makita at maamoy nila. Kung maamoy man ako, hindi nila ako makita kung magkatakbo ako. Panginoon. Diyos ko. Kapit ako kunti. Dito, naka-alerto si Bagnot. Parang inaamoy-amoy niya yung paligid. Diyos ko. Pagdasal niyo po yung kalagayan namin dito. Diyos ko. Kailangan ko talaga sundan sila. Hindi talaga ako lalayo dito. Kahit mahina pa yung katawan ko, talagang susundan ko sila mga tol. Iwan ko kung ano yung masabi sa inyo. Kayo na po yung bahalang humusga. Basta ako, gagawin ko talaga lahat na hindi sila lalayo sa akin at hindi ako lalayo sa kanila. Sana maintindihan nyo po yung kalagayan ko mga tol. Malapit pa na ako kung gagawa man ako ng kilos. Delikado. Mapapahamak rin yung buhay ko. Mapapahamak rin yung buhay nila Bradley. Lumaki mo po yung problema kung lalapit pa ako sa kanila po. Kaya dumistansya lang po muna ako mga tol. Intindihan niyo po sana. Kayo na po yung humusga. Kung intindihan niyo po yung kalagayan ko, sana iintindihan niyo po talaga. Wala akong magagawa po. Patawad po.
Pero ang magagawa ko lang po ay sundan. Pati hindi ako lalayo sa kanila po. Sundan ko po sila.